Salamat sa bawat isa na nakarating sa devotion, nakaabot po kayo. Yan, salamat sa salita ng Panginoon na nagiging encouragement sa atin na sa ating pag-worship kay Lord, hindi ito ay role lang, kundi ay purihin natin siya ng mula sa ating puso, isipan at hindi napipilitan lamang. Kaya po sa araw nito, magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan para sa ating Panginoon. Wini-welcome ko po ang bawat isa na nakarating po dito sa ating mga second timer, sa lagi nang pumupunta dito. Salamat sa buhay nyo na inilaan nyo yung oras nyo sa ating Panginoon para siya ay pasalamatan sa araw na ito. Sabi nga po sa kanyang salita sa Awit, chapter 150, verses 1 to 6, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay, siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila, purihin sa tugtog ng trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin, ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan, purihan si Yahweh sa lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Amen. Tayo po ay magsitayong lahat sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga ang lahat ng bagay na ibibigay natin sa Panginoon ay laging nasusolusyonan dahil lahat ng imposible ay nagiging posible sa ating Panginoon dahil sa Kanya ay walang imposible. Amen? Amen. Kaya wag po tayong mahiyang itaas ang ating mga kamay dahil wala naman yang sigurong mga pigsa, di ba? Sabi nga ni Pastor Vlad. Kaya iindak natin ang ating mga paa. Ganyan lang daw, sabi ni Pastor. So wag po tayong mahiyang sumayaw para sa ating Panginoon dahil ang Panginoon, never niya tayong ikinahiya. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Purihin natin siya pagkat siya ay mabuti sa aming buhay. Hallelujah. Yes, Jesus, tunay nga na walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya kami ay awit magpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Amen. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos.
Panginoon, ibibigay yun ng ating Diyos kung tayo ay nagtitiwala lamang sa Kanya. Hallelujah! Yes, Jesus, tunay nga nakamakha, Panginoon, ang iyong mga tawa, ang iyong pagpapala sa aming buhay. Hallelujah! Yes, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay nagkakalang sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkakalang sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Jesus, hallelujah. Kami ay nagkatipon para itaas ang iyong ngalan. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagkakalang sa itak ng papuring ito. Sabay-sabay, sabay-sabay nagkakalang sa sayaw at papuri sa'yo. Jesus, kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ka, sa ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay tayong itaas ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Yes, Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay nagdadalang sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagdadalang sa sayaw at papuri sa'yo. Hallelujah. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa, kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Jesus, praise the name of high. Hallelujah. Balakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon, pagkat ikaw ay mabuti sa amin, Lord God. Kami ay naririto, Lord God, para ilaan ang aming mga buhay, Panginoon, para sa iyo. Yes, Jesus. Kami ay awit ng pagsamba at papuri sa iyo, Panginoon, pagkat ikaw ay dakila.
Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, ay pinaranas sa amin sa buong linggo, Lord God. Sa iyong pag-iingat, Panginoon, nakasakasama ka namin, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Praise your name, O God. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpagkailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Kailanman
mabuti, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang siyang umibig sa amin ng tapat, Lord God. Sa oras ng problema, sa oras ng kahirapan, Panginoon, Ikaw ang aming kasakasama. Hallelujah. Ang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang
kapasalamatan sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, praise and worship team, sa pag-lead sa amin sa pag-aawitan para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Inianyayahan ko po ang lahat ay tumayo para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating text ay matatagpuan sa Luke 19, verses 28 hanggang 40. Babasahin ko po to sa ang Bible ang Bible Pinoy version. Yan. Verse 28. After sabihin ito ni Jesus, nauna siya papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Bethany sa Mount of Olives, nagpadala siya ng 2 sa mga disciples niya. Sinabi niya, pumunta kayo sa susunod na bayan. Pagpasok doon, may makikita kayong isang batang donkey na nakatali. Never pa yon na nasakyan. Alisin nyo ito sa pagkakatali at dalhin nyo dito. Pag may nagtanong kung bakit mo tinatanggal sa tali, sabihin nyo kailangan nyo ng master. 32. Umalis nga ang mga inutusan at nakita nila ang donkey ayon sa sinabi ni Jesus. Habang tinatanggal nila sa tali ang batang donkey, tinanong sila ng mga may-ari, bakit nyo tinatanggal yan sa tali? 34. Kailangan po ito ng Panginoon, sagot nila. Dinala ng mga disciples ang donkey kay Jesus. Sinapin nila ang mga damit nila sa likod ng donkey at sa kanila pinasakay si Jesus. Habang nakasakay sa donkey, nilalatag naman ng mga tao ang mga damit nila sa kalsada. Nang malapit na siya sa siyudad sa paanan ng Mount of Olives, nagsaya ang lahat ng mga disciples at sumigaw ng papuri sa Diyos dahil sa mga nakakabilib na bagay na nakita nila. 38. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumadating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa Diyos. Sinabi naman ng ilang Pharisees na kasama sa crowd, Teacher, patigilin nyo ang mga disciples nyo. 40. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, pag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Pagpalain po ang salita ng Diyos, maaari na po tayong makaupo. Good morning. Good morning everyone. Ngayon po ay araw ng Palaspas or Palm Sunday. At nung pong panahon na yon, nung sinalubong ng mga tao si Jesus, sila po ay naglatag ng kanilang mga balabal at naglatag ng mga palm branches doon sa dadaanan ni Jesus. Ngayon po, dahil wala tayong dalang balabal o palm branches, ano po pwede nating ilatag para sa Panginoon? Sabi sa Romans 12:1, offer our bodies as a living sacrifice. Yun po yung ating karampatang pagsamba. Ilatag natin sa Panginoon ang ating mga puso sa umagang ito. At sa mga oras po ito, ay sa Kanya lang po natin ituon ang ating mga puso at isipan. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na amin pong inaalala kung paano po kayong matagumpay na pumasok sa Jerusalem. Ngunit sa kabila noon, nakita niyo po ang kalagayan ng Jerusalem at kayo po ay nanangis para dito. Nawa Panginoon, sa amin pong mga puso ay ilagay niyo rin po ang passion para sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa inyo. Nawa kami rin po ay magkaroon ng kabigatan para sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. At sa mga oras ito, Panginoon, dinadalayan ko po na ang inyo pong mensahe ay tumimo sa aming mga puso at isipan at dalayan ko na aming pong mga puso ay maging katulad ng isang matabang lupa, Panginoon, na matataniman ang binhi at ito'y mamumunga ng higit pa kaysa itinanim. Dalayan ko po ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, pumuspos at magministeryo sa bawat sa amin. At pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pagbubulayan sa umagang ito. Itong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ako magpatuloy, ay tingnan po natin yung senaryo nung araw na yon na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem.
nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Guro, patahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw. Kapayapaan, karangalan, kalusugan. Amen. Ang okasyon po ito ay tinatawag na Palm Sunday or Linggo ng Palaspas. Ito po ay isang okasyon na nakatutuwang tingnan at isipin. Sa araw po na ito, si Jesus ay itinanghal ng mga tao bilang isang dakilang hari. Ngunit, pagkatapos ng 5 araw, 5 days after, itong mga taong ito na sumisigaw ng Hosanna, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest, ay siya ring sumisigaw ng ipako siya sa krus. So the same people na sumalubong kay Jesus at sumisigaw ng Hosanna after 5 days ay iba na ang sinisigaw. Napakabilis magbago ang mga tao, lalong-lalo na po yung mga nasa mundo ng politika. Ngayon magkakampi, bukas magkaaway na. So walang permanente. Siyempre ibang politiko, kung saan may pakinabang, doon sila kumakampi. Kung saan may mapapakinabang. Si Jesus during that time ay papuntang Jerusalem para po sa panahon ng Passover. Ito po isang major celebration, kaya ang bawat Hudyo, kasamang kanilang buong pamilya, ay nandoon sa Jerusalem. Para sa atin, parang sa atin kapag Christmas season, ang bawat pamilya ay nagsasama-sama at nagse-celebrate ng Christmas. At usually, ito rin po yung panahon ng mga reunion at mahabang holiday. Nabalitaan ng mga tao na si Jesus na nangangaral at gumagawa ng mga himala, at isa nga sa himala niyang ginawa ay muli niyang binuhay si Lazaro na kanyang BFF, best friend niya. At yung crowd na naka-witness nito, nung muli pagkabuhay ni Lazaro, ay pinamalita sa mga tao. Kaya naman nalaman ng maraming tao na si Jesus ay paparating. At gano'n na lamang yung kanilang expectation at napakaraming mga tao naghihintay sa kanyang pagdating. Sana po, ganito rin tayo ka-excited ngayon sa paghihintay natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya lang po, nakakalungkot na hindi po ganito nangyayari. Mas excited pa ang mga tao kapag nalaman nilang darating yung kanilang hinahangang artista o K-pop. At kahit gaano pa kamahal yung ticket, gagastusan yan. Bibilihin yan. Kahit mahal pa yan. Pero kapag mga Christian gatherings, walang pang-registration na 50 pesos. Walang pamasahe. Ang daming dahilan. Pero kapag mga hinahangang artista, nagagawa ng paraan. Kahit gaano kamahal. Yun po yung malungkot na katotohanan. At kapag sinabi mong si Jesus ay malapit nang bumalik at darating siya anumang oras, parang mga walang naririnig. This morning, titingnan po natin ang ilang mga pangyayari noong sumakay si Jesus sa isang donkey patungong Jerusalem. Unang-una po makikita natin dyan ay ang paggalang ng mga tao kay Jesus. Ang mga alagad, nilagay nila yung kanilang mga balabal sa likod ng donkey. Hindi dahil sa mainit sa labas, kundi upang kahit papaano ay magkaroon ng sapin
at hindi masyadong matigas ang uupuan ni Jesus. Alam niyo po, mahirap umupo sa likod ng hayop, kagaya ng kalabaw o kabayo, kung walang sapin ito. Kasi yung uupuan mo ay yung buto ng hayop. Kaya kung walang sapin ay masakit upuan ito. So kaya yung mga alagad ay inilatag nila sa likod ng donkey yung kanilang mga balabal. Kahit para papaano naman ay medyo malambot itong uupuan ni Jesus. Ang mga alagad ay maaaring nagpapakita rin ng kabutihang loob sa kanilang master. Imagine, 3 years na nilang kasama itong si Jesus at marami na silang ups and down na pinagdaanan, marami na silang na-witness na mga miracles at marami na silang pagkain na nakain kasama si Jesus. Noong malapit na sila sa Jerusalem, napakaraming tao ang nag-aabang upang salubungin si Jesus. At noong panahon na yon, wala pang mga public address system. Dito sa atin, sa mga main roads, kung ma-observe po ninyo, may mga speakers dyan. At dyan po, ginagamit ng barangayan para i-announce yung kanilang mga announcements. No? At kapag umaga, naririnig ko yan, merong nagpipray. No? So, merong prayer kapag morning. So, pag dumaan kayo rin sa Taniman Avenue, hanggang doon sa paglabas sa Mabini, may mga speakers yan. At dyan po, ina-announce o naririnig natin yung mga announcement mula sa barangay. No? Nung panahon na yon ay wala pa ring cellphone, walang FB, walang tarpaulin, or any kind of instrument para mag-announce. And the only way para kumalat ang isang balita ay through the word of mouth. So, nung panahon na yon may mga tolits at marites na. No? Pero, magaganda ang dala nilang balita. Hindi kagaya ng mga tolits at marites ngayon na balita ng latest sa showbiz o latest sa kanyang kapitbahay. So noon po, itong mga tolits at marites na nagkakalat ng balita ay magandang balita ang kanilang dala-dala. Hindi mga fake news. Kaya mag-iingat po tayo sa pag-share sa social media ng mga nakikita natin. Baka mamaya fake news niyan, magka-problema pa tayo. No? Baka sa halip maging part tayo ng solusyon, maging part pa tayo ng problema. Sa halip magpakalat tayo ng fake news, bakit hindi na lang good news ang share natin? Ikalat natin ang good news of salvation. Nakapag kalat ka na ng mabuting balita, nakapag +1 ka pa. No? May mga kasama tayo dito na masipag mag-invite. Okay po yan. Pagpatuloy po natin yan, kung hindi niyo kayang imarites yung gospel sa kanya, isama niyo ako. Bulungan nyo lang ako. Si Lord nang bahala dyan. No? Ang mga taong ito ay masayang nagpupuri sa Diyos. Sila po ay masiglang umaawit ng mga salmo at pinupuri nila si Jesus dahil sa mga miracles na kanilang nakita na ginawa ni Jesus. Nagsisigawan sila dahil nais nilang purihin ang Diyos. Ngayon, ang mga tao bakit sumisigaw? At anong sinisigaw? Justice for Kibuloy. Nasaan na yung 10K? Nakalimutan na ng mga tao ito. Nasaan na yung 10K? Dati sa lahat ng comment, mababasa mo yung 10K na yan. Ngayon, iba na. What country is this? Yung iba sinisigaw yung kanilang ideolihiyang ipinaglalaban. Tayo po, mga kapatid, ganito ba natin nirerespeto ang Diyos? Kapag nasa church tayo, ngayon, nasa church tayo, anong ginagawa natin? Buong puso at buong sigla ba tayo nagpupuri? O basta makakanta na lang, okay na yan. Hindi ko nang paborito yung songs na yan. At kapag preaching na, tara na. Yung iba ay, habang nagpipreach si pastor, pinagkukwentuhan si Crush. Yung iba nagte-text o nagchat-chat. Panayang tingin sa cellphone. Alam nyo, kapag hindi yan nag-vibrate o hindi yan tumunog, wala yan. Kaya huwag nang tingin ng tingin. Hindi naman nag-vibrate, hindi naman tumunog, tingin ng tingin, anong tinitingnan? O pwede naman niyang tingnan mamaya. Pag uwi mamaya, makikita mo rin naman kung ilan yung nag-likes sa iyong post. Hindi naman mababawasan o madadagdagan yan
kung hindi mo titingnan kaagad. Yun pa rin yun. Maliban na lang kung emergency at merong may sakit na kailangang i-monitor, okay lang po yan. Pero kung wala namang kabuluhan, itabi muna natin yan. Mag-focus tayo sa Panginoon. Pag-isipan po natin ito. Ganito ba natin nilerespeto ang Diyos every time nasa presensya tayo ng Diyos? Ganito ba tayo kasigla magpuri sa Kanyang harapan? Ganito ba tayo ka-excited mag-worship sa Panginoon? Nagwo-worship ba tayo mula sa puso? And take note, hindi porke hindi pumapalakpak o sumasayaw, ay hindi na siya nagwo-worship. Alam mo ba ang pinagdadaanan niya? No? Ang importante, whatever our posture, we worship from the heart, and God honor that kind of worship. Hindi po nakukuha sa lakas ng palakpak o lakas ng pagsigaw o pagtaas ng kamay. May expect ba natin na maglulundag at magsasayaw sa worship service ang isang taong namatayan? May expect mo bang maglulundag ang isang taong broken? The important thing is that we approach God in worship with reverence and we worship from the heart. So, whatever our posture, whatever our action in worship, the important thing is we worship God in reverence. May paggalang, may pagkatakot sa Diyos, at nagmumula sa puso. Pangalawa, tingnan naman natin ang naging tugon ng mga Pariseyo. Paano ba sila nag-respond? Anong kanilang reaction dito sa mga pangyayaring ito? Ang mga taong naroroon, kasama din mga Pariseyo. Mga taong ito yung mga taong galit kay Jesus. At galit sila sa mga pinaninindigan ni Jesus. Galit sila sa mga katuruan ni Jesus. Isa pa sa dahilan kaya sila galit kay Jesus ay dahil mas nakakakuha ng atensyon si Jesus kaysa sa kanila. Pansinin po natin, sa klase o sa opisina, kapag merong nakakakuha ng mas maraming atensyon, may mga taong, halimbawa, ikaw, mas maraming atensyon na nakukuha mo sa klase o sa opisina, may mga taong nagagalit sa iyo kahit wala ka namang ginagawa. Ganun pa man, sabi ni Jesus, love your enemies. Minsan kapag hindi tayo nakakakuha ng atensyon, nakikigalit din tayo doon sa mga taong nakakakuha ng atensyon. Yung nagpe-perform, naiinis tayo dahil iniisip natin na pakasipsip naman ito. Sa klase, pag nauungusan tayo, o mas nagiging ahead yung kaklase natin, naiinis tayo sa taong yon. Nako, ito na naman, nagmamagaling na naman siya. Lalo na kapag ang score niya ay 100, tapos ikaw, bagsak. Naalala ko tuloy yung classmate ko nung first year sa engineering. Laging sinisiento yung mga quiz at exam namin sa algebra. No? Kaya tuloy yung instructor namin, pinahirap yung mga quiz at exams namin sa algebra. No? Resulta, halos kalahati lahat ng section namin, semplang. No? Dahil sa humirap. Dahil doon sa taong yun na kapag nagbigay ng quiz at exam yung aming instructor, abay sinisiento palagi. No? Samantalang kami, hirap na hirap makasagot ng isa man lang na tama doon sa aming mga... So kaya yung aming problems na sinosolve sa algebra, naku, nagsanga-sanga na yung mga kung ano-anong invento ng ginawa ng aming instructor. Pero nakukuha pa rin niya. Pati sa English, nosebleed na kaming lahat, abay siya ay pa-easy-easy. No? Graduate siya ng Marikina Science High School. No? Magaling talaga siya. No? Ewan ko kung nasa na siya ngayon. No? So, hanga ako sa kanya. Sana, sabi ko, no, sana kahit kalahati man lang niya, meron ako. No? Pero,
Salamat naman sa Panginoon kahit na papano ay naigapang pa rin at natapos. No? So, in verse 39, nakita po natin, itong mga Pariseyo, nakakita sila ng tiyempo. At sinabihan nila si Jesus, at ganitong sabi nila kay Jesus, kasi nakita nila nagkakaingay yung mga tao, nagpupuri sa Diyos. Ang sabi nitong mga Pariseyo kay Jesus, sawayin mo nga ang iyong mga alagad, ang iingay nila. Hindi tama yan, sabi ng mga Pariseyo. Tingnan natin paano sila sinagot ni Jesus. No? Balikan po natin yung ating passage kanina, doon po sa Luke chapter 19, simula po doon sa verse 39. Verse 39, sabi po ng mga Pariseyo, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sabi sa verse 40, ganito po yung sagot, naging tugon ni Jesus sa kanila. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Kapag hindi nagpuri itong mga tao ito, sabi ni Jesus, ang mga bato ang magpupuri. Mga kapatid, ganito ba tayo? Gaya ng mga Pariseyo na kapag may magagandang nangyayari, tapos hindi tayo kasama, nahiinis tayo. Nagagalit tayo. Successful yung small group nila, pero di ka kasama, so naiinis ka. Nagtatagumpay ang isang ministry, hindi ka part ng ministry na yun, nagagalit ka. Feeling mo, ang isang bagay, kahit gaano ito kaganda at katagumpay, kung hindi ka kasama, walang kwenta. Ang tawag dito ay jealousy. Huwag nating hayaan na sirain ang ating magandang relasyon sa Diyos at sa ating kapwa ng jealousy. Paano naman kaya minsan hindi tayo nakakasama kasi hindi tayo available. Kaya hindi tayo nakakasama. Sabi nga, the best ability is availability. Di bali, konti lang yung ability, basta maraming availability. Kaysa naman ang daming alam, hindi naman mahagilap. Ang daming alam, ang daming talent, hindi naman available. So, paano magagamit ng Panginoon yung ating mga talent kung hindi tayo available? So, dapat maging supportive tayo sa gawain ng Panginoon, nandun man tayo o wala. Yung ibang mga kapatiran natin, they cannot be physically present, but they pray. They support in prayer. Isa sa mga kailangan nating pagtuunan ng pansin at ipag-pray ngayon ay ang ating children's ministry. We lack the resources, we lack the manpower. May mga ilang teachers tayo, on and off pa. No? So ngayon, marami naman tayong mga teachers na dito. Mamaya, mag-usap tayo. No? Kasi I'm praying and ang desire ko po this year, during school break, magkaroon tayo ng DBBS. No? Sana maging available yung ating mga teachers. So, pag-uusapan natin yan. Kung available kayo mamaya, after ng CMT meeting, tayo naman ang mag-meeting. No? Kapag ang isang church ay nawalan ng children's ministry, hindi magtatagal, mamamatay ang ministry. That's why even ang Kamakop, they've already included children's ministry. At sila po ay nagde-develop ngayon ng DBBS material na pwede nating magamit. Nagsimula na po sila ng nag-develop ng materials para sa Children's Sunday School. At nagsimula po yan noong January. Hindi lang natin maramdaman pa rito sa atin kasi hindi nagpaparamdam. So, even ang Kamakop, dinidevelop po nila ngayon yung children's ministry. Dati ang mga auxiliaries ng Kamakop ay AMP, AWP, AYP lang. No? AMP, Alliance Men Philippines, Alliance Women Philippines, at Alliance Youth Philippines. Ngayon, meron na rin pong children's ministry. Kapag yung mga bata na yan, na minsan nagtatakbuhan dyan, minsan nagkakagulo riyan, kapag iyang mga yan ay nawala, no?
Kapag wala na tayong bata dito, darating ang time, puro tayo senior citizens na. Mga members natin, puro na may 20% discount na. At kapag ganito po ang nangyari, na wala yung mga bata na yan na nagtatakbuhan dyan at kung minsan nagkakaingay at minsan iniikutan pa ako rito habang nagpipreach ako rito, no? Kapag nawala yung mga yan, darating ang time, mawawala na rin ang ministry. No? Kasi sila po yung future. Hindi magtatagal ang ministry kapag nawala ang mga bata. Kaya dapat din po nating pagtuunan ng pansin. Okay lang po yung mga bata na yan, kahit magkaingay sila riyan, okay lang. No? Kaya, dalhin po natin yung mga bata habang bata pa sila. No? Pag matanda na yan, mahirap nang dalhin sa church yan. No? Yung mga bata nga lumaki sa church, may napapariwara pa, how much more kung hindi mo dinala sa church habang bata. No? Kaya okay lang po, may mga bata tayo. No? Baka yung mga parents kung minsan nag-aalangan, okay lang po yan. No? Noon ay iba rin ang aking pananaw. No? Pero later on, nung bago-bago pa lang ako sa ministry, kapag may magugulo riyan, habang nandito ako, nahiinis din ako noon. Pero later on, pinarealize sa akin ng Panginoon na importante ang mga bata at hindi natin kailangang ipagwalang bahala. So, pangatlong punto po na titingnan natin, ano po ang tugon ni Jesus nung mga panahon na yon. Sabi sa verse 40, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Mas wise si Jesus sa mga pariseyong ito. At mas powerful si Jesus, kaya dapat sana ay bigyan nila ng credit si Jesus. Pwede niyang gamitin yung mga bato upang magpuri kung nanaisin niya. Pero hindi niya ito ginawa. Dahil mas binigyan niya ng pribilehyo ang mga tao na magpuri at sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kung tutuusin, pwede naman kahit wala tayo . Kung wala tayo, yung mga pader na yan ang magpupuri sa Panginoon. Pero mas pinili ng Panginoon, mas binigyan tayo ng pribilehyo na magkatipon at tumayo sa Kanyang harapan at sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, gugustuhin mo ba ng mga bato o ang mga pader na yan ang magpuri? O ikaw na may buhay at kakayahang magpuri sa Diyos? Kapag hindi tayo ang magpupuri, kapag hindi tayo nagpuri, ang mga pader na yan ang magpupuri sa Panginoon. Noong pandemic, namimiss natin yung masiglang awitan dito sa church. No? Kasi nasa bahay lang tayo. Nag-worship service tayo sa kanyang bahay. No? At namimiss natin yung masiglang awitan at tugtugan dito sa church. Pero noong pwede na ang face-to-face, binabaliwala natin. No? Minsan darating tayo, tapos na yung praise and worship. Minsan pa nga, threefold amen na lang inaabutan natin. At least umabot pa. No? Siguro ang kanyang motto ay better late than never. Okay naman din po yun. Pero mas maganda kung maaabutan natin yung simula. No? Ako po, ayokong bato ang magpuri sa Panginoon. Kasi trabaho ko yan. At higit pa sa trabaho, ito ay isang malaking pribilehyo na ako ay makapagpuri sa Panginoon. Isipin mo na lang, kung ikaw ay nagtatrabaho, tapos ganitong sasabihin sa'yo ng boss mo, last day mo na ngayon ha, bukas huwag ka nang pumasok kasi may na-train na kaming unggoy na papalit sa'yo. Ano kaya ang mararamdaman mo? Matutuwa ka kaya? No? O kaya naman ay may na-develop na kaming AI na pwedeng ipalit sa'yo, kaya huwag ka nang pumasok bukas. Sabi nga kay LJ, kasi IT yung course niya, gawan mo ako ng AI para pag wala ako, yung AI na lang magpipreach dito.
Sabi ko pa nga, dahil IT yung course niya, kapag nasira electric fan natin, ikaw nang gagawa, pati yung washing machine. Mga kapatid, kung hindi tayo ang magpupuri sa Panginoon, mga bato ang magpupuri sa Kanya. Kaya samantalahin natin ang mga pagkakataon, lalong-lalo na ngayon. Huwag nating sabihin, wala tayong time. Lahat naman tayo ay binibigyan lang ng 24 hours per day. Wala namang meron sa atin na 26 hours o 28 hours. Marami tayong time. Kailangan lang nating matutong mag-prioritize. Sabi nga, kung ano yung pinaglalaan mo ng oras, yun yung priorities mo. Question, hindi mo ba priority ang Diyos? Nasaan ba si Lord sa mga priorities mo? Baka naman, andun siya sa pinakadulo, kaya wala na talaga. Tira-tira na lang ang oras na inilalaan natin kay Lord. At madalas, kahit tira-tira, walang natitira. Kasi nga, ando doon siya sa pinakadulo ng ating priorities. God wants the best from us. Hindi po yung leftover. Hindi po yung tira-tira ang nais ng Diyos sa atin. So let us give priority to the Lord and let us enjoy praising and worshiping God, enjoying His presence. This week, as we start this Lenten season, let us take the opportunity to reflect on what God means to us. At nawa, ito po ay mag-motivate sa atin to really spend time with Him. Hindi lang po ito magiging isang emotional motivation, kundi magkaroon ito ng malalim na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kapatid, kumusta ang iyong personal devotion? Huwag tayo mag-focus. Huwag tayo masyadong nakafocus sa mga concerns natin. Magwo-worry lang tayo. Mag-focus tayo sa Panginoon. Mas powerful siya. Kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, kahit ano pa yung needs mo, kahit ano pa yung problema mo, kayang-kaya niyang gawan ng paraan yan. Our focus must be on our God, our great provider. Remember, Jesus Christ is our Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King. At this point, bago po tayo mag-close in prayer, let us worship God through this song, pinamagatang Hosanna. Tayo po ay tumayo at sabayan po natin itong awiting ito. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us. Worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way.
find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, as we conclude this Palm Sunday worship service, we are grateful for the opportunity to come together in fellowship and praise. Thank you for the reminder of Jesus' triumphant entry into Jerusalem and the significance of this day in our faith journey. May the spirit of humility and joy that marked Jesus' entry into Jerusalem be with us as we go forth from this place. Help us to carry the message of hope and redemption into the world, sharing your love with all whom we encounter. As we enter Holy Week, prepare our hearts to reflect on the ultimate sacrifice of your Son, Jesus Christ, and the victory of His resurrection. Grant us strength and courage to follow in His footsteps, living lives of faithfulness, compassion, and service. Bless us with your presence and guidance throughout this week and always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po'y darako sa ating Tithes and Love offering. Amen. Babasahin ko po rito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Although lahat naman, palagi na natin kasing naririnig yung ibang mga teksto tungkol sa pagbibigay. Sabi po doon, kaya nga kung kayo man ay kumakain o umiinom, o naman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos. Amen? When we give, dapat we glorify our God. Tayo nagbibigay, masarap man yung kinakain natin, ano man yung sakto lang, sapat na o higit man, ang dapat sa ikakarangal lang sa ating Panginoon. Kaya ano man yung ating kayang ibigay, as long as we glorify our Lord. Kasi nga minsan, malaki magbigay, kaya lang may konting kurot sa puso. May iba naman, sakto lang. May bahagyang kurot. May iba naman, maliit lang magbigay, pero yung kanilang binigay naman ay katulad ng isang story sa Bible kung saan ibinigay ng babaeng balo yung lahat-lahat. Samantala yung mga mayayaman ang binigay ay yung
butal lang doon sa kanilang kinita. At sa umaga po ito, sa pagkakataong ito, para sa ikararangal ng ating Panginoon, hindi naman po siguro butal yung ibibigay natin. Amen? Sana nga someday, yung 10% higitan pa. Kasi alam nyo, sa New Testament, wala ka nang mababasang 10%, kundi ang lahat ng sa atin ay sa Panginoon. Amen? Kaya nga, giving, and it will come back to you. Amen? Sige po, tayo po yung magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Ipanalangin po natin ang mga kaloob na ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa lahat ng mga biyayang binigay mo sa amin for the past few weeks, Panginoon. Maliit man o malaki, Panginoon, pinapasalamat namin. Dahil tunay, Lord, na ang lahat ng blessing ay sa inyong nagmula, sa inyo galing, Panginoon. At ito, Panginoon, ay tinatamasa lang namin. At Lord, we pray, sa lahat, Panginoon, ng aming binigay, ito, Panginoon, ay nawa ito'y taos puso sa amin, hindi kami napipilitan o nabibigatan. Sabi mo nga sa salita mo, lahat, Panginoon, ng aming ginagawa, kumakain man kami umiinom, sa ikararangal mo, Panginoon, ano man ang aming ginagawa, sa ikararangal mo pa rin, Panginoon. Dalayan namin sa umagang ito, i-bless mo ang mga kaloob na ito. Ito ay makatulong, Panginoon, para sa ikalalago ng gawain mo. Yung mga pangangailangan namin, God, lalo na sa facilities, you know everything, Panginoon, maging ang building, and we desire na someday magawa yung second floor. Hindi namin, Panginoon, nililimitahan kung ano yung kaya mong gawin. Sapagkat you are unlimited, God. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng chance sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga nakikita namin ngayon, sa kasulukuyan, ikaw ang lahat ng may bigay, Panginoon. Ang biyaya mo ay talagang sapat. Salamat, Lord. Tinatas ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hello, good morning. Impromptu po lahat na ngayong araw na to. Ngayong araw lang din po yung announcement. Ayun, good morning po sa lahat. Dadako na po tayo sa announcement and acknowledgement. Ang leader po for today is sa call to worship, si Vanessa Asas. Sa scripture reading, si Ninang Helen. Sa call to offering, si Bane. And then sa speaker, si Pastor Rapi Malang. Ang praise and worship natin next, ang song leader natin for today, nagpapasalamat tayo sa patuloy na ginagamit ni Lord yung mga buhay ng mga young pro natin at saka young teens natin. Sa song leader natin, si Vanessa Asa, sa backup, si Monica, sa guitarist, si Joseph Taton, sa bahista at saka keyboardist, si Jermaine, and ang drummer natin, si Jasper Taton. Ang next leader po natin for next Sunday sa call to worship po is si Monica Fernandez. Hindi ako sure pero ayun po, ang sabi po dun sa napagtanungan ko. And then, ang scripture reading natin, si Kuya Job next Sunday. And call to offering natin si Ate Lori Omerga. Okay lang po. Ayun po, announcement po, bigla ang announcement. And then, ang speaker natin for next Sunday po is Pastor Vlad Venus. Ang praise and worship natin next Sunday is, song leader natin is si Monica Fernandez, backup, si Vanessa Asas, guitarist, yung 3 brothers pa rin, guitarist, bassist, at saka drummer, si Joseph, si Jermaine, and si Jasper. Ang church activities natin, parati nating sana supportahan yung ating church activities, especially yung prayer meeting natin every Wednesday, 8 p.m. Youth Connect every Saturday, 5 p.m. sa mga boys, and then sa Sunday, sa mga girls natin, before service, yung mga young teens natin, in-encourage natin na mag-attend kayo ng every Sunday nyo before service na
fellowship ninyo. And then yung sa children's ministry natin, every Sunday pa rin po siya, 3 p.m. Ngayon daw po is wala daw po muna dahil meron tayong CMT meeting. Ayun po, gagrab ko na rin po itong opportunity na magbigay ng pasalamat kay Lord. Last year po kasi, share ko lang po sa inyo, ma-brief share lang po. Last year po kasi na-diagnose akong merong hyperthyroidism. Actually, last week ko pa sana kay Lord. Ay pagpapasalamat kay Lord kasi nung last year, maraming challenges kasi nangyari last year. And then, ang sabi ni doctor, kailangan ko daw i-biopsy and then tanggalin yung thyroid kasi lumalaki na pwedeng mag-congest yung paghinga mo, hindi ka makahinga or Ako, ang blessing lang kasi noon, kasi yung doctor busy. Hindi, syempre ako gusto ko talagang iayos. And then, busy yung doctor, and then hindi ko siya na paayos, na pa-check, pa-double check. And then, ang ginawa naming mag-asawa, nag-pray kami, pinag-pray namin na sana paggalingin ako ni Lord kasi nga, syempre, kahit paano, mahirap yung gano'n dahil bata pa ako, maliit pa yung anak ko. Tapos yun. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi nitong February, kinukulit ako ng nanay ko, ayaw talaga nilang pumayag na hindi ko pa double check yung hyperthyroidism ko kasi nga, yung tita ko nga daw, ganito yung nangyari sa kanya, nag-mild stroke siya, hindi siya nakahinga. Kaya, no choice ako kung hindi. Minsan kasi 'di ba pagka may problem tayo, minsan ayaw nating harapin. Usually alam natin pero hindi natin hinaharap. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi nung February nagpa-check up ako, sunod-sunod yung laboratories. Nagtataka yung sa akin, nag-check. Ang tanong niya is, kung nagpa-opera na daw ba ako? Kaya ako, nung una, syempre, kinakabahan ako kasi hindi ko alam yung result. Kasi nga, hindi rin nagsasabi yung nag-check sa akin. Kaya nung bumalik ulit ako the other day, ayun, nagpapasalamat ako kay Lord, binabalik ko kay Lord lahat ng papuri. Kasi, nawala siya. Hindi ko siya kailangan pa-operahan kasi nawala siya. Totally nag-vanish siya. And then, ang sabi ng doctor is, sabi ng ENT is, health living lang daw. Kailangan ko lang daw matulog na maaga. Wag lang daw. Wala. Tinanong ko nga kung ano kailangan kong gawin eh. Kailangan kong kainin or wala daw. Kasi usually daw pagka ganun, di ba sabi, dapat iwas ka na sa mga seafoods. Kasi hyper pag hyper walang mataas yung seafoods mo. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi napakaagang blessing niya sa akin tsaka napakaagang pa-birthday niya sa akin. Kaya binabalik ko po ang lahat ng papuri kay Lord. Salamat po. Salamat sa Panginoon sa kanyang mahimalang pagkilos. Kailangan lang maagang tutulog. Hindi ka ba sinabihan na uminom ng Amazing Barley? Okay. So, alam niyo po, maraming benepisyo yung pagtulog ng tama. No? Kasi yung time na yun, nag-re-repair yung ating system. No? So, kapag di tayo natulog, walang time mag-repair yung ating body systems. No? So, especially yung time na 10 p.m. to 4 a.m. Yan yung mga oras na nag-re-repair yung ating body systems. Kaya napaka-importante na natutulog tayo niyan. Kung gising ka niyan, wala talagang marirepair. No? So, pahabol announcement yung ating Good Friday, yung ating annual Good Friday celebration. Doon pa rin po tayo sa Faith Christian School. At don't know kung kukuha ulit tayo ng sasakyan, pero if ever, i-announce na lang later doon sa ating GC. So, abangan nyo na lang po yung announcement kung saan tayo magtatagpo-tagpo at kung may sasakyan ba tayo. No? So, yan.
Mag-start po yung actually yung program ng 1:30. Kasi po ay iniiwasan natin na pag-uwian ay maabutan tayo ng prosesyon doon sa Village East, no. Medyo matraffic po 'yon at mahirap makalabas ng agad-agad kung maabutan tayo ng prosesyon doon. Kaya as early as possible, much better na makapag-start tayo para matapos tayo ng maaga at makauwi tayo ng maaga. So, yung pong Good Friday celebration na yan ay sa Friday pa rin. Hindi pa po binabago ng araw. So, Friday pa rin yan. No? At ito po ay ang ating pong guest speaker for this year ay si Reverend L'Oreal Dave Tomial. No? Hindi ko pa rin siya na-meet, pero si DMS Noel Erese po ang nag-invite sa kanya. No? So, magkita-kits po tayo this coming Friday. No? Ito po yung para nagiging General Assembly ng Southeastern Luzon District kasi ito po yung time na nagsasama-sama ang lahat ng churches sa Southeastern Luzon District. No? So sana po ay makapunta tayo, maka-attend tayo at abangan nyo po dahil meron akong special role na gagampanan doon. Hindi po ako ipapako sa krus, ha. Nadamay lang po ako doon sa kahapon, no? Kasi kahapon dumalo kami ni DMS doon sa isang kasama natin si Pastor Bernard Cirilla na sa loob ng isang linggo 2 beses po siya na-operahan, no? Kaya kahapon dinalaw namin siya. Nandoon na siya sa Antipolo Doctors Hospital. Pero diyan po sa unang inoperahan sa Amang Rodriguez, no? So, hindi naging maganda yung diyan. Ina-expect ko nga, iniisip ko nga baka may naiwang gunting kaya inoperahan o kaya electric fan. No? So, kasi nagkaroon siya ng bato sa gallbladder. So, ang ginawa, may tinusok lang para makuha yung bato. No? During the process, siguro na tamaan yung small intestine niya, kaya nag-leak. No? So, kung hindi naagapan, so pag-uwi nila, nung Thursday, 2 hours lang, sinugod uli sa ospital. 2 hours pala sila sa bahay. No? So, kung di pa siya naagapan, baka nagpiprint na tayo ngayon doon ng tawag doon, necrological service. No? So, kaya salamat sa Panginoon dahil pa siya. Buti mabilis mag-desisyon yung kanyang asawa at dinala agad siya sa ospital. No? So, kaya kahapon, dinalaw namin siya. So, habang hinihintay ko si DMS, hinila ako doon sa practice ng choir. So, nadamay tuloy ako. So, kaya this coming Friday po, magsama-sama po tayo at suportahan po natin itong gawain ng buong Southeastern Luzon District. Kaya wala naman yata tayong gagawin sa Friday, kaya dito na lang tayo. Okay, so sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer and benediction. Dakilang Diyos, kapatuloy ka naming pinupuri at sinasamba maging sa katapusan ng aming pananambahan. Nagpapasalamat po kami sa buong programang ito, sa lahat po ng ginamit nyo at sa lahat po ng mga bagay na ginawa po ninyo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa mga nakalipas na araw, mga nakalipas na panahon, kung paano po ninyo tinugunan ang lahat ng aming pangangailangan. At dahil dito kami po ay nakatayo sa inyong harapan, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa inyong kadakilaan sapagkat tunay nga po napakabuti niyong Diyos na hindi niyo po kami pinapabayaan. At sa lahat po ng aming pangangailangan, lagi kang naririyan, Panginoon. Ano man ang aming pinagdadaanan, lagi ka namin kasama, Panginoon. Sa lahat ng ups and downs sa aming buhay, palagi kang naririyan, Panginoon. Maging sa lahat ng karamdaman, hindi niyo po kami iniwanan, Panginoon. At patuloy po na dinudulog po namin sa inyo, mga kapatid namin, na may mga karamdaman. Nawa nga po, ipadala niyo po ang kagalingan sa mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, send your word
upon them. Send your healing to them and let them be healed in Jesus' name. At maging sa mga kapatidan po namin, Panginoon, na may mga dinadala, mga kabigatan, mga problema, mga pangailangan. Naririto po kami, nakatayo sa inyong harapan, Panginoon. Alam niyo po ang lahat ng sitwasyon sa aming mga buhay. Nawa po, Panginoon, Ikaw po ang siyang kumilos at magkaloob sa lahat ng pangangailangan na ito. At nawa, sa paglabas po namin sa lugar na ito, ay tatanggapin namin ang inyong masaganang pagpapala. At higit sa lahat, ang inyong biyaya, ang inyong awa ay aming matanggap, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng ginawa po ninyo sa aming buhay. At sa umagang ito, wala po kaming ibang nais kundi itaas at purihin ka, Panginoon. At nawa nga po sa buong sanlinggong ito, sa aming pong muling pag-alala sa Holy Week, Panginoon, as we reflect, dalayan ko, Panginoon, na maging makabuluhan at maging mabunga ang aming pag-reflect sa inyong mga sakripisyo na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan. At sa pamagitan nito, Panginoon, ang aming po mga puso ay patuloy mag-alab sa paglilingkod sa inyo. Ang aming mga puso ay patuloy na magkaroon ng excitement na sambahin ka at patuloy po magkaroon ng kauhawan ang aming mga kaluluwa sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan ka niya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. 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 God bless you all. Happy Palm Sunday.